Yo, what's up mga bossing? Magandang araw sa inyo. At syempre, meron ulit tayong kliyente rito. Ang suki nating mga L300 mga bossing. Okay, ang issue ng ating L300 mga boss ay wala ng refrigerant. So parang last na paggawa, sumingaw din yung refrigerant sa discharge hose. Yun yung sabi ng ating kliyente. Pero mga bossing, ngayon wala siyang leak sa ating discharge hose at wala rin leak dito sa ating mga linya sa labas mga bossing, no. So ang primary check-up natin pagka walang refrigerant yung ating kliyente, nag-leak test muna tayo sa labas mga bossing, no. Paano sa labas, yung mga dugtungan magmula kay compressor, dalawang dugtungan, suction saka discharge, condenser, hotline, dryer, pressure switch. Yan yung mga primary check-up lang muna na magagawa na matingnan kung may leak o wala ang isang system, no. Pero kung wala tayong matidetect doon, nag-a-advise tayo na mag-pull down na ng evaporator mga boss. At yun na nga yung ating gagawin dito, dahil mga nakatago muna ang kailangan natin siyang ibaba para ma-leak test, kasi hindi mo siya matitrace hanggat hindi siya binababa. Okay, so kung halimbawang maibaba na at makita natin, malagyan natin ng pressure, itutubog natin siya sa ating tubig para makita natin kung merong leak, no. So sa ngayon mga bossing, yun muna ang target na gagawin natin, at yun din muna ang advice natin, dahil yung system ng ating L300 ay hindi pa rin nako-convert mga bossing. Meron pa rin siya ditong condenser sa harapan, kita ba? At saka nasa gilid mga boss. Okay, yan pa rin yung original version ng ating condenser. Isa sa gilid, saka isa sa harapan ng ating gulong. Pero ang nakita namin mga boss, yung compressor, kasi 2017 model meron, ngayon na-convert na ng Sanden yung ating compressor. Papakita natin sa inyo Yan mga boss. So kung kayo may erong L300, hindi yan yung na 2017 model, hindi yan yung original compressor. Yun yung maliit na compressor. Okay? So na-convert na ng compressor. Ang titingnan namin mga bossing at obserbahan namin dito ay yung pag hindi ka nga ba nag-convert ng condenser doon sa ating compressor na sinasabing mas malaki kumpara doon sa stock, ano bang reading ang makukuha. So ngayon, yun ang mapapatunayan natin dito, na kailangan ba talaga na nagko-convert ng condenser. Pero isa ng indikasyon mga bossing yung pagkasira ng discharge hose ng dating setup niya. No, halimbawa napalitan na ng compressor, tapos ilang buwan nasira yung discharge hose. So ibig sabihin, mataas ang temperatura ng high side. Pero nakita ko na yung hose na ginamit mga bossing, papakita ko sa inyo mamaya. Heavy duty talaga, so hindi na mapapaputok ng ating init ng pressure yon, maliban na lang talaga kung merong pan na hindi gagana o dalawang pan na hindi gagana. Pero mauuna pa rin yung pressure switch na sumingaw kaysa dun sa hose, kasi napakatibay ng hose na kinabit mga bossing. Papakita ko sa inyo. Mga boss, ito yung hose na discharge Pakita ko sa inyo kung gaano katibay niyan. Yan. Nakita niyo yung hose na yan? Hindi yan yung hose na mga ordinaryong mabibili natin sa mga aircon supply, no. So matibay yan, kaya kung ako ang mag-analyze para masira kaagad yan, hindi ganun kabilis yan masira, kasi medyo maayos yung hose na yan, no. Pati yung crimp na ginamit dyan iba, hindi kamukha nung ating isa dito mga bossing. Ayan, suction. Tingnan nyo yung kabila. Alam nyo yung mga pang power steering mga bossing na pang crimp, parang ganun, no. So ngayon, pag sobrang tibay naman yung ating hose na yan, hindi yan nabibigay muna dyan, no. Maliban na lang kung medyo naluma na. Ang bibigay dyan yung pressure switch at yung mga o-ring na mga mahihina na hindi kakayanin yung temperatura. Okay, pero syempre yung ino-offer natin na mag-convert ng condenser ay medyo gastos, kaya hindi muna natin siya gagawin ganun. Ang target lang namin mga bossing ay hanapin yung singaw, i-fix yung singaw. Pero may isa na ako nakita na hindi ganun kaganda na kulay ng ating langis na pumatak galing sa evaporator mga boss. Ito
Yan yung galing sa evaporator na tumulo kasi tanggal na yung evaporator sa harap, yan yung tumulong langis. Kung ganyan ang langis, ang itsura ng langis mga bossing, wag na kayong umasa na lalamig ng ganun kalamig yan, no? At maghahanap talaga yan ng problema. Maghahanap yan ng leak or maghahanap yan ng mataas na temperatura ng high side. Kasi yung langis mo sa loob ay sunog na or luto na. Pwedeng bumara sa condenser, bumara sa filter dryer. Pag bumara yun doon, sisikip syempre yung circulate ng refrigerant. Mahihirapang mag-pump ang compressor. So wala kami ngayong idea kung gaano kalakas ang compressor natin kasi wala namang refrigerant na nung dumating sa atin. No? Ibig sabihin kung meron man ay konting-konti na lang na hindi na niya kayang magpalamig. So kaya hindi natin siya matitrace kung siya ba ay malakas pa ba ang bomba at maingay ba o wala, no mga bossing. O mamaya malalaman natin yan mga boss. Mga bossing, ito na yung ating evaporator. Evaporator sa harapan, evaporator sa likuran mga bossing. Mas malaki yung likod kumpara sa harapan natin, no? Ngayon, titingnan natin kung nandito yung singaw. At kung nandito may magagawa ba tayong paraan para hindi mapalitan ng panibago, no? O papalik test natin itong mga bossing. Papalagyan natin ng pressure. Tutubog natin sa tubig isa-isa. Ito na isang testing natin mga bossing sa ating evaporator. Meron tayong 200 PSI nitrogen. Ito ang ating mahiwagang liktisan. Kung may leak magbabubbles mga bossing. Kaso parang wala. Negative dito sa ating evaporator sa harap. Wala nagbabubbles mga bossing. So wala dito mga boss sa harap sa likuran. Hintayin na natin yung isa sa harapan. Mga bossing, ito na yung mabigat, no? Wala kaming makitang leak doon sa ating dalawang evaporator. Kadalasan kasi minsan dito yan nagkakaroon ng leak sa lagayan ng capillary tube. Kaso wala rin. Ang hirap naman kung papalitan mo, wala namang singaw. So ang hirap din namang hanapin ng singaw kasi hindi rin nagpapakita. Magkaiba kasi mga bossing yung standby na pressure sa gumagalaw na pressure kagaya ng refrigerant natin, no? Pero wala tayong ibang paraan na pang leak test kundi yan lang naman yung magagamit natin kasi nga kung may leak dapat lalabas, magbabubbles yan. Pero syempre hindi natin pwedeng pilitin to. Maliban na lang kung sabihin natin yung year model 2017 pasok na para palitan yung dalawang evaporator. Kaso nakakapanghinayang naman yung papalitan mo wala namang singaw mga boss, no? So papasoli muna natin tong evaporator tapos check ulit kami sa system, baka mapunta na kami sa compressor. So yun yung medyo mahirap sa paghahanap ng leak, no? Pagka kailangan isa-isahin bababa mo yung mga piyesa. Pero wala kami magagawa kung ganun talaga mangyayari mga boss. Ito na mga bossing, naibalik na ulit namin yung dalawang evaporator. Tapos naglagay na kami. Tinaasan na namin ng PSI yung nilagay namin. 300 PSI na mga bossing. Tingnan natin kung lalabas, no? Nga lang, syempre yung sinasabi natin magkaiba yung standby na pressure na yan sa gumagalaw mga boss. 300, tingnan natin kung saan lalabas yung leak na makikita natin mga bossing. Sana lumabas at magpakita sa amin. Mga bossing, ito na yung mabigat na sinasabi natin. Hindi natin makita yung leak kung nasaan, no? At hindi rin bumababa yung pressure na kinarga namin, no?
So pwede mga bossing, ang leak ay lumalabas lang pagka refrigerant na ang nakalagay, no? So ang hirap naman magpapalit tayo ng mga pyesa na hindi naman natin sigurado na talagang nandun yung problema. Pero dahil kabisado natin ng L300 na nangyayari sa kanya, nagkakaroon ng high pressure, isa siguro sa dahilan na pag tumaas na yung pressure, pwedeng lumabas na sa oil seal yung ating leak mga bossing, no? Kasi wala sa pressure switch, bago rin daw ang dryer niyan nung pumutok yung hose. Ngayon, ang magiging diskarte na lang muna natin mga bossing, magre-reload na lang kami ng refrigerant. Kasi hindi rin daw masyado nagagamit yung unit mga bossing, no? So magre-reload na lang kami ng refrigerant o obserbahan namin kung mawawala siya after mga ilang linggo o ilang buwan, no? Kasi nga yung ating compressor, pag hindi umiikot yan, so pwedeng mag-release ng refrigerant. Kasi ang ating refrigerant, gas saka liquid mga bossing. Wala talaga sa ibabaw. Sa hose wala rin. Ayun lang mga bossing, yun lang ang medyo mahirap sa paghahanap ng leak, no? Kung hindi siya magpapakita, pwedeng manghula ka ng mga pwedeng problema niya. Pero sa ating kasi, hanggat maaari sana ay makita natin na actual para at least hindi naman sayang yung ating pagpapalit ng pyesa, no? Kaya nga nag-o-offer tayo na ibaba muna yung mga nakatago nang sa ganun ay maligtas natin isa-isa. Pero dahil wala siyang lumabas, hindi natin siya papapalitan mga bossing. Papaobserbahan na lang natin sa kanya tong ating L300 na to, no? Sige mga boss, load lang kami ng refrigerant. Mga bossing, eto na. Maglo-load na kami ng refrigerant. Malalaman din namin dito mga bossing kung gaano kaganda ang reading ng ating high side sa low side. Wala na rin pala mga bossing, wala nang pressure switch, na rekta na pala yung pressure switch natin, no? So kaya pagka start pa lang, pag inon mo na yung aircon at kahit wala pang refrigerant, gagana na yung compressor natin. Maglo-load lang kami mga bossing. Eto na mga bossing, nakapag-load na kami ng refrigerant. Ito yung sinasabi ko sa setup ng ating malalakas na compressor. Kahit 508 mga bossing at saka yung ating Denso. Tingnan nyo kung gaano kataas ang reading. 225 na agad. Anong oras pa lang mga bossing? Wala pang alas 10. So yung ating mga ginagawa na palit ng compressor at palit ng condenser, hindi yan umaabot ng 175. Ngayon wala pang araw to, nasa loob pa kami ng shop. Ganito nakataas yung reading. Ang high side niya 50 mga bossing. Kaya pag binabad mo to sa mainit na panahon, wala na, kaya nagkakaroon ng leak. Ngayon dahil hindi namin makita yung leak kung nasa nakaposisyon, hindi nga muna natin siya gagawin. Pero may offer kami sa ating kliyente na magpalit na ng condenser, magbaba na ng buong system, yung compressor, kung gusto niyang i-repair yung oil seal. Kasi palagay ko mga bossing, nasa compressor ang leak ng ating refrigerant, no? O dun lumalabas yung ating refrigerant sa ating oil seal. Mga bossing kasi yung pan, ito, yan, sobrang dumi yan. Kasi tumatama nga yung putik dito. O kahit gumagana yung pan, napakahina pa ng pan, no? Etong isa. O hindi ba, papakahina. Parang hindi pa. Pa-check nyo nga yung pan dito sa kabila. Parang nawawala-wala yung pan. Mga bossing, itong pan na nawawala-wala. Ayan, patay ngayon, no? Tingnan nyo kung may kuryente. So kaya siguro masyadong mataas din yung temperatura dahil hindi gumagana tong pan na to. 10 blades lang ang kinabit. Tingnan mo lang kung may kuryente. Okay. May kuryente mga bossing, sira yung motor. So papapalitan natin yan, masisira ulit talaga ang aircon. So pwedeng baka kaya sumingaw lang yung refrigerant natin dahil nga sobrang init ng linya natin. Ito na yung pan mga bossing, no? Kanina kasi nag-i-stack up, oh. Hindi na siya freewheeling niya. So sira na yung pinakamotor nito. Isa sa dahilan niya mga bossing kung bakit masisira yung ating hose o yung leak o magkakaroon ng leak. Kailangan kasi palamigin niya yung condenser na yan. Sa may harap
harap ng gulong. Tanggalin mo yung mga putik. Yan. Bossing, ito na, napagana na natin yung pan. At kahit pa paano, bumaba naman yung ating reading ng mababa sa 200. Hindi ka mukha kanina, 225 to 230. Pero hindi pa rin yan yung gusto nating reading sa ating L300 mga bossing, dahil wala pa rin namang araw ngayon. Wala pang sikat ng araw dito sa atin, no? Kaya hindi pa normal para sa atin yan, no? Pero ang maganda naman, nakita natin yung pan na may problema. Kaya isa sa dahilan niya na pwedeng kaya maghanap ng leak or naghahanap ng lalabasan yung refrigerant natin. Lamig mga bossing, hindi ko na makukuha, wala yung thermometer natin eh. Pero kahit pa paano may lamig naman. Meron naman. Kaso wala yung thermometer natin, naiiwan na naman natin sa ating kliyente. Ubus na yung ating thermometer. Pinalinisan na rin natin yung condenser, kaya mas bumaba din yung ating reading. So medyo basa-basa pa yung condenser. Pero yan na yun, yung mga pwede nating i-upgrade mga bossing. Itong condenser, pan, ayun na. Tapos yun ang medyo nagiging problema natin pagka nag-high pressure yan. Pumapalag yung ating high side. Pero wala tayong magagawa dyan mga bossing. Yan na yun. Yan na yung lumabas sa tawas natin. Okay na yan. So papagawa na lang natin sa ating kliyente yung mga advice natin sa kanya kung ano yung maganda para dito sa L300 natin mga bossing. Okay, ayun lang mga boss. Maraming salamat sa inyo at abangan nyo yung upgrade ng L300 na to pag bumalik sa amin, no? Para pakita namin sa inyo yung before tsaka yung pag na-upgrade na natin sa sinasabi natin. Okay, maraming salamat mga bossing. Ingat lagi at God bless sa ating lahat.